Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulog tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na napamember ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi rin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Gina G. Meron siyang 51 na mga comments. Nandyan din si Ma'am Shane Sibal, meron siyang 33 na mga comments. Phil Macabato, meron siyang 32 na mga comments. Nandyan din si Joy Manipis, meron siyang 30 na mga comments. And Abing Sulit, meron siyang 14 lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so before natin pag-uusapan yung 3 si Judas at saka itong si Marcoleta, itong si Cayetano at lalong-lalo na itong si Amy Marcos. I am sure na nakita nyo na kahapon yung kanyang presko na kung saan nagpa-feeling na naman na biktima, mga kababayan, feeling pa-victim. At meron din siyang sinabi doon kahapon na fake news. Yes, noted na fake news talaga. So mamaya i-debunk natin yan. Alam nyo, itong si Amy Marcos, no, talagang noted ngayon na siya yung pinakukuhanan ng fake news ng mga DDS vlogger at ng mga DDS trolls. Diba? Very obvious talaga eh. Kitang-kita na ho natin the way sumagot, the way magpalabas ng mga balita yung mga DDS vlogger nila galing ho kay Amy Marcos. So sana no, merong maglakas ng loob na mambabatas o senador na mag-file ng complaint or ethics complaint dito kay Amy Marcos. Kasi nga sumusubra na talaga eh. Diba? Sarap pitikin itong si Amy. And also pag-uusapan din po natin mamaya itong banat. Gigil na gigil ho, galit na galit itong si Ted Filon, binanatan niya itong si Cayetano. And possible, pinaparinggan niya itong si Marcoleta. And also, ito ding nakakatawa na statement, banat, bardagulan, ni Secretary Larry Gadon. So mamaya, pag-uusapan natin yan. So before that, mga kababayan ko, syempre i-announce muna natin dito yung nanalo sa ating paayuda or pa-contest na comment na may pinakamaraming likes or na heart. Okay, so yan po ang contest natin. Sa hindi pa nakakaalam, nag-shift na ho tayo. So noon, sino yung may pinakamaraming comment dyan sa ating comment section? So ngayon, ito na po ang bago na comment. Comment niyo na may pinakamaraming nag-like dyan or nag-heart dyan sa inyong comment. So kapag maraming like ang inyong comment, mananalo kayo ng 250 pesos as usual, ay ipapadala natin through GCash. Okay, so ang nanalo sa ating pa-contest, galing ho sa comment ni Ma'am Len Raquiza. Merong 56 ho na mga likes ang kanyang comment. So ang comment niya mga kababayan, majority black senators, mahiya naman kayo sa taong bayan. O diba? Grabe ang kanyang banat. So marami hong nag-like sa kanyang comment. So again, congratulations ho kay Ma'am Len Raquiza. Siya ay makakatanggap ng 250 through GCash. Okay? So anyways mga kababayan ko, uunahin muna natin itong si Baba. Itong si Amy Marcos. Kasi nga sumusumbra talaga eh, nagpakalat na naman ho ng fake news. At para maintindihan natin, ito ang kanyang banat. Talagay ko lahat kami talagang pinupunteriya. As a matter of fact, maraming tumatawag, maraming nagte-text sa amin, taga DOJ, taga OMB, na sinasabi na kaming lahat, yung 13,
Nagka-case build up na raw. Kini-case build up na raw kaming 13. All 13 of us are being targeted. There is an ongoing effort to build up cases against the present Senate majority. Whether this is true or not, I certainly pray that this persecution, if that is what it will be, will not proceed. Hindi naman maganda ito, lalo tinaharap natin ang napakatinding emergency. Naku po, napakatinding emergency daw. Anong klaseng emergency yan, Manang? Emergency ba na protektahan si Sara Duterte? Or yung emergency na ibig niyong sabihin na ibabasura ang impeachment trial? Yan ba ang klase na emergency niyan na ginagawa niyo dyan sa Senado? Saan doon? At saka mga kababayan ko, ano ang masasabi ninyo doon sa statement ni Amy Marcos? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? So ganito lang yan, Manang. Simplehan natin para madali mong maintindihan. Hindi ho kasalanan ng admin or kung sino man na may ginawang kalokohan yung mga kalyado mo. Yang Tracy Judas na yan, hindi kasalanan ho ng admin or kung sino man. Tas hindi ho kayo sinisingle out. Normal lang talaga na pananagutin yung mga kalyado mo na merong ginawang kalokohan or posibleng korupsyon. Posible lang kasi hindi pa sila convicted, mga kababayan, di ba? Posibleng merong ginawang korupsyon at kalokohan. So sila dito ho yung kinasuhan na at saka yung kakasuhan pa lang. For more details, let's watch this. Ang mga gumagawa ng batas ang siya nga rin bang lumalabag nito, hindi bababa sa 8 senador ang naharap ngayon sa mga kaso at reklamo na posibleng may epekto sa magiging galawan at numero sa Senado. Sa 13 miyembro ng majority, si Senador Bato de la Rosa may arrest warrant mula sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity. Si Senador Bongo, pinangalanan din ng prosecutor na co-perpetrator sa kaso ni FPRRD at naharap din sa reklamong plunder at graft na inihain ni dating Senador Antonio Trillanes dahil sa mga government contracts na nakuha ng mga kumpanyang iniuugnay sa kanyang pamilya. Si Senador Chis Escudero na isyuhan ng precautionary hold departure order ng Sandigan Bayan habang iniimbestigahan ng ombudsman dahil sa plunder, graft at indirect bribery kaugnay ng flood control scam. Muli ring nabuhay ang issue sa pagtanggap ni Escudero ng campaign donation mula sa isang government contractor matapos sabihin ng COMELEC na magsasagawa ito ng full preliminary investigation. Halos ganito rin ang issue kay Senator Rodante Marcoleta. May precautionary hold departure order na rin laban sa kanya ang Sandigan Bayan habang may investigasyon ng ombudsman sa reklamong plunder, indirect bribery at iba pa dahil sa mga kwestiyon sa campaign donation. Habang hinugna ayon sa ombudsman at posibleng masampahan na ng information at maharap sa posibleng pag-aresto sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva para sa plunder at malversation dahil din sa flood control scandal. Ang magkapatid naman na sina Mark at Camille Villar naharap sa investigasyon kaugnay ng reklamong market manipulation, insider trading at misleading disclosure na isinampa ng Securities and Exchange Commission laban sa kumpanya ng pamilya. Kung halimbawang makalaboso ang 6 sa kanila dahil sa mga non-bailable offense, 7 na lang ang maiiwan sa kasalukuyang majority dahil mas lalamang na ang bilang ng kasalukuyang minority na nasa 11. Sapat na ito para manaig ang boto nila sa mga panukalang batas at mga resolusyon at pagpuno sa mga committee chairmanship dahil binibilang lang ang boto ng mga present alinsunod sa Senate rules. Kaya nauwi sa walkout at kini-question kung bakit tila minamadali ng majority na palitan ang Senate rules at payagan ang virtual voting 1 linggo na lang bago magbakasyon muli ang Kongreso. Tanong nga ni Senator Erwin Tulfo, ito ba ay dahil posibleng malaga sa Senado ang mga kasama niyang may kaso? Malamang sa malamang, yan ang ibig sabihin ni Manang o ni Baba na meron silang emergency. Kasi alam niya na sila ay malalagasan na ng membro dyan sa majority. Diba? Kaya nga diba nataranta sila itong grupo nila ni Cayetano, kaya plano nilang aamindahan yung sinasabi ko na Bato Amendments or Bato Rules na papayagan yung mga senador na makapag-participate at saka makapagboto through sa impeachment trial
kahit wala sila dyan sa loob ng Senado. Diba? Kaya nila planong aamindahan yon para pabor pa rin doon sa kanila makalyado na kahit wala dyan sa loob ng Senado at nandun sa kulungan, makakaboto pa rin sa impeachment trial. O, di ba? Obvious na obvious. Kanino yon magiging advantage? Advantage pa rin sa kanila, mga kababayan. So yan siguro ang ibig sabihin ni Aimee na emergency. Correct ba si Ivan, mga DDS? Di ba? Nakakatawa talaga eh. So, dito mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong banat ni Ted Filon. At saka, as usual, gaganituhin ko na lang, baka kasi ang kanyang content merong C. Right. Alam natin yan, C. Right. Kapag kasi programa ni Ted, napansin ko kasi na merong C. Right, mga kababayan. So, ipaparinig na lang natin. But anyways, malakas naman po ang boses. For more details, let's watch this. Ngayon mga kapatid, meron pa hong ipinapanukala sa Senado na baguhin ang rules that obviously to favor Senator Bato. Ano po ito? Mga kapatid, sa kasalukuyan pong Senate rules, ito po ay Rule 14 under po ng Section 41 kasi meron diyang mga senador, in fairness po, gusto perfect attendance. Ibig sabihin po, para naman kapag meron pong annual po ng mga reports, di ba may ganyan yan? Sino mga perfect attendance? Ibig sabihin, physically present ka. Pag sumapit ang alas 3 ng hapon, punta ka doon sa sesyon, pa-attendance ka, pwede kang pumunta ng office mo o kaya meron kang meeting within the Senate premises, sasabihin mo sa kanilang SecGen na dito ako ha. Yun. Physically present. Kasi po ngayon, mga kapatid, ito po yung provision sa kanila pong rules. Basahin ko po ito sa wikang English, no? Section 41, Senate sessions po ito, under Senate sessions. All right. 41, the President, after consultation with the Majority Leader and the Minority Leader, respectively, may postpone the holding of the session on a day-to-day adjournment or convene and hold the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology systems due to force majeure or the occurrence of a national emergency as determined by the majority of all the members of the Senate, which may prevent the convening of the Senate or the physical presence of its members in the session hall. Yan po ay nangyari po na rules nila noong pandemic. So sinasabi po dito, ang elemento, ang requirement, dapat meron pong force majeure, sabihin natin matinding kalamidad na tumama na talagang physically mahirap maka-attend sa sesyon physical yung pong senador, o kaya po naman ay merong national emergency. Kaya pinapayagan ang sinasabi po na paggamit ng teknolohiya. Yan po basically ang wisdom dyan. Yan ang kanilang rules kasi nga galing tayo ng pandemic. Yan po yun. Meron pong kumbaga requirement mo na requisite. Ang gustong mangyari ngayon, eto. Ang proposed amendment, eto. Allow a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communication technology. Yan ang gusto po nilang amendment. Sabi po ni Senator Ping Lacson sa atin, mga kapatid, ang sabi po niya, mukha daw pong malabo itong maipasa kasi nga mahaba-haba ang diskusyon dyan and meron pa yung publication. So mga kapatid, ito pong nasabing amendment na ito, sa halip po na klaro yung force majeure and national emergency, justifiable reasons na lang. Yan justifiable na yan, sino ho magsasabi na justifiable yan? By simple vote of the majority? So obviously mga kapatid, ito po ay catered para kay Senator Bato. Lalo na perhaps sa usapin po ng pagpili ng Senate President.
Kasi kung si Senator Bato ay hindi na naman sisipot sa Senado, ngayon po kasi mahigpit, 11-12. 12 ngayon ang majority. Kasi nga, 13 yan. Si Senator Bato, malamang hindi na naman sumipot. So 11-12 yan. So isa lang po ang bumalimbing na naman sa kaliwa, sila na majority. Di po ba? So ngayon, para masiguro mo na meron kang 13, papayagan na po si Senator Bato gamit po ang Zoom, StreamYard, or Viber. Paano yun? Sa kapakanan ng mga senador na gusto po talaga ay present physically. Hindi po ba? Ano yung sinasabing justifiable reason na ito? Mga kapatid, ito po yung usapin na gusto ho namin talakayin sa inyo para maintindihan ninyo where we are coming from. Kasi tayo, di po ba, tayo, obligado ka maging present. Pwede bang work from home ang isang driver? Pwede bang work from home ang isang security guard? Pwede bang work from home ang isang kusinero? Pwede bang work from home ang isang construction worker? Pwede bang work from home ang isang hardinero? Pwede bang work from home ang isang ang isang manggagawa sa istasyon ng radyo na obligado magpipindot dito ng mga gamit namin? Hindi kaya kayo lugi dyan, mga kapatid? Ano? Kumusta ka? Well, ang sabi dito ni Kuya Aaron. Kumusta Hindi, kita? napapaisip ako kung paano ba maging miyembro ng staff ng mga senador natin eh. Oo dahil di ba tayo lugi doon? Kuya Aaron, ano sa tingin mo? Kasi tayo dito, no work, no pay tayo. Kahit may masakit sa ulo ko, sumasakit ang tiyan ko, may nararamdaman ako, papasok ako. Kasi pag wala ako dito, wala akong bayad. Pag wala akong bayad, wala akong pangkakain. Ngayon, kung meron kang leave, tinitipid mo yung leave mo. Hindi po ba? Kasi nga, ang hirap eh. Pero tayo pong lahat ay nag-aambag-ambagan para sa kanilang. Huwag mong ikasasama ng loob nila ito, ha? Sana nga po tumatak ito sa kanilang isipan. Makonsensya naman kayo. Hindi po ba? Ang pinag-uusapan natin dito, kami, hindi kayo. Hindi laging ikaw. Hindi laging ikaw at ikaw na lang. Di ba? Wasak na wasak. Nilampaso, sinoplak itong si Marcoleta. Bakit si Marcoleta, Sir Ivan? Kasi siya yung nag-open yan. Siya yung nag-open ng panukala na yan na plano nilang amyendahan yung Senate rules na papayagang makapag-participate or makaboto sa impeachment trial yung mga senador na wala dyan sa Senado through online. Diba? Siya yung nag-open yan, itong si Marcoleta. So, ibig sabihin, ang pinaparinggan niya doon, itong si Marcoleta. And also, itong si Cayetano. Bakit si Cayetano? Kasi siya yung Senate President. Hinahayaan niya lang na gagaguhin or sisiraan yung Senado. Diba? Marami na hong galit dito kay Cayetano. Marami na hong galit dito kay Marcoleta. Nakakainis talaga sarap pitikin, no? Sinisira talaga nila yung imahe ng Senado. And also, mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong banat ni Secretary Larry Gadon. For more details, let's watch this. Matagal na rin po kayong political observer. Ano po ang inyong opinion sa nangyayaring gulo dyan sa Senado? Nakakita na po ba kayo ng ganyan? At ano po sa palagay ninyo ang magiging ending ng teleseryeng ito? Okay. Matagal na rin ako nag-o-observe yan, ano? At ako, diretsahan na Corina. Wala na akong paligoy-ligoy. Ginawa nila itong kudeta na ito to absolve VP Sara from impeachment. Siguradong i-dismiss nila yan and i-absuelto nila si VP Sara. Sigurado yan. Secondly, karamihan sa kanila may mga kaso sa flood control, scam, yung sa SEC, and itong sa donation na bale ito'y plunder case against Senator Marcoleta, ay yan ang purpose nila dyan para mapura yung mga kaso nila. Mm-hmm. Kaya ito talaga, hindi ako naniniwala dyan kay Senate President Alan Cayetano that this has nothing to do with impeachment. Actually, this has all something to do with impeachment. Okay. Yan talaga, huwag niyo tayong paligoy-ligoy. Mm-hmm.
So nalalapit na po yung impeachment trial. Ano po, nakakalendaryo na po yan, impeachment trial kay VP Sara. Do you have a fearless forecast? Ano po kaya ang mangyayari dito? Well, ang magiging strategy naman dyan ng prosecution panel is of course is to lay down all the evidences against VP Sara. And in fact, just today I have read that they have trimmed down the presentation of evidence to the most important, to the most Trivial. telling or pinakamatibay, the strongest evidence against Sara, so that the public can be informed of the violations of VP Sara. Ang isang kagandahan nito ay kahit na in the end, I'm sure that the certain senators will vote for the dismissal of the case or the dismissal of the case against VP Sara. I am sure that the prosecution panel will be able to lay down before the public, the Filipino people, that Sara really committed a lot of crimes in terms of the confidential funds and the intelligence funds of her office. Kasi very obvious naman yan eh. Isa nga example ko dyan eh, yung sinasabi ni VP Sara na ng office niya na nagbigay sila ng 15 million doon sa Armed Forces of the Philippines sa kanilang youth seminar. Nag-certify at nag-testify yung Armed Forces of the Philippines na wala silang tinanggap na kahit piso doon sa 15 million. Di ibig sabihin, doon pa lang huling-huli na eh. So, and of course, dito sa mga Mary Grace Piatos and all the findings of the COA. And in fact, there is an order or directive from the COA to return more or less 400 million intelligence funds that were splurged by VP Sara. All of these are documentary evidence, kaya napakadali patunayan yan eh. And marami rin namang testigo. Ilang buwan din tayo nanood ng mga trials doon sa or investigation hearings doon sa House of Representatives. At doon ay talagang nakita natin kung gaano katibay ang ebidensya against VP Sara. So nasa latag po ng ebidensya talaga. So dito naman po sa isinusulong na e-voting ng Senate majority, sa palagay po ninyo ay aabot po ba sa Korte Suprema ang labanan ng minorya at mayorya? Well, sa tingin ko, oo, sapagkat ngayong araw ay nagsalita si former Senate President Tito Soto that they will bring this matter to the Supreme Court. They will challenge this rule to the Supreme Court. Ako sa tingin ko naman talaga, hindi naman dapat yun na magkaroon ng online voting dyan. Dahil we elected the senators for them to be present in the Senate in every discussion and plenary hearings. Hindi naman po pwede na lahat i-online nila. In the tradition of the Senate, wala namang online voting sa kanila dyan. Kung absent ka. Kung ikaw ay nag-abstain sa isang boto, abstain ka. Pero hindi po pwede yan mag-online ka. Because that will serve as a bad example. Paano lahat na lang ng gobyerno, gano'n ang gagawin. Tatama rin na silang pumasok at sila ay bibigay na lamang ng instructions through online and pagka magbibigay sila ng mga decisions nila through online din. Hindi po diba? pwede yun. Wasak na wasak itong si Cayetano. Sinuplak ni Secretary Larry Gadon. Hindi lang ho si Secretary Larry Gadon ang walang tiwala dito kay Cayetano. Marami na ho. Kung papansinin natin sa mga comment section, marami na hong galit dito kay Boyton K. St. Peter Cayetano. Kasi nga walang kwenta di ba? Alam natin kung ano ang kanilang goal or mission kung bakit nila itinalaga itong si Cayetano bilang Senate President dyan sa Senado para protektahan itong si Sara Duterte at posibleng i-dismiss kaagad ang impeachment trial dito kay Sara Duterte. Yan ang mission nila. Yan ang mission ni Cayetano, yan ang mission ng Tracy Judas. Walang iba. Yan ho ang kanilang sinasabi na emergency. Diba, Baba? Diba, Amy? Emergency. Emergency ho para protektahan itong si
Sara Duterte. Kaya nga lagi akong nananawagan na dapat palitan na itong si Cayetano kasi marami na ho ditong nawala na ng respeto sa Senado dahil kay Cayetano. Correct me if I'm wrong, mga DDS. Diba? Ang sarap talapitikin ni Cayetano, no? So anyways, before tayo magpapatuloy mga kababayan ko, well, syempre, i-acknowledge muna natin ang ating mga suki, mga early birds, yung unang nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila si Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Kasama din natin si M.E., Bibian De Vera, Belma Dangtayan Abela from London. Nandyan din si Emmy Mapalad, Marquez Hernandez from North Carolina, USA. Kasama din natin, nandyan si Elena Manuel, Leonardo Esteliero, Len Mina from Japan. Hi to Len Raquiza, Abing Sulet, Rosemary Castelio, Ana Cordoba, Consuelo Corpos. Nandyan din sa Larito Katunggal from London, England. I-shoutout natin si Maria Marilyn Embido Bautista, Mark Rivera, Island Renon, Margie. Nandyan din si Milagros Castaneto, Freddy De Guzman, and hi to I Mendoza. Okay, so mga kababayan ko, before tayo babalik na naman doon sa mainit na issue, syempre makikibalita muna tayo dito sa lakad ni President BBM at saka tungkol din sa mga bagong programa ng Marcos administration. For more details, let's watch this. Bayan nakaharap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Arleta Marcos ang Japan Imperial couple sa Tokyo. Dito ginawaran ang Pangulo ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum na isa sa pinakamataas na pagkilala sa Japan. Ayon sa DFA, sumentro ang talakayan ng dalawang panig sa usaping pangkapaligiran gaya ng issue sa climate change. Sa pag-arangkada ng unang araw ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, nakipagkita siya at si First Lady Liza Marcos kina Emperor Naruhito at Empress Masako. Mainit silang tinanggap ng Japan Imperial couple sa Imperial Palace sa Tokyo. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga ito na makapag-usap sa Imperial Palace Audience Room kung saan nagpalitan ng pagbati at pleasantries ang mga lider. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakabilang sa opisyal na delegasyon ng Pangulo sa biyahe, kabilang sa mga natalakay sa State Call ang usaping pangkapaligiran, partikular ang mga issue sa tubig at climate change. They will be discussing issues on how to discuss environmental issues that pertains also to water, and at the same time mga vulnerabilities natin kagaya ng mga sakuna na nakukuha natin on a yearly basis, and how to mitigate the climate change issues na ating pinagdadaanan. Sa naturang state call, iginawad sa Pangulo ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum, isa sa pinakamataas at prestigyosong pagkilala ng Japan. Grand Cordon of the Order of the Precious Crown naman ang iginawad kay First Lady Liza Marcos, na karaniwang ipinagkakaloob sa mga babaeng miyembro ng maharlikang pamilya at matataas na babaeng dignitaryo tuwing state visit. Bilang kapalit ng pagkilala, iginawad ng Pilipinas kay Emperor Naruhito ang Order of Lakandula na may ranggong Supremo o Grand Collar, habang tinanggap naman ni Empress Masako ang Order of Gabriela Silang. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, 11 taon na mula nang mabigyan ng pagkakataon ng isang Philippine leader na magkaroon ng state call sa Japan Imperial couple. Nagpapakita lamang anya ito ng maayos na ugnayan ng dalawang bansa. It also highlights the relationship that has been building between our two countries. That such a rare, I suppose, opportunity has been bestowed on our President and First Lady. Samantala, ginatuwa ng ilang senior citizen at kanilang dependents ang alok na libreng gamot at serbisyong medikal ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ng PhilHealth. Malaking tulong para sa senior citizen na si Tatay Abelino ang libreng pagkukunin ng gamot para sa kanyang hypertension. Mas matitiyak niya ang regular niyang supply ng maintenance medicine kung mas abot kaya raw ito sa gaya niyang umaasa na lamang sa natatanggap na pensyon. Malaking bagay, aside from doon, galing sa veterans, sa halagang 20K ba? Yung ma-avail na work ng consultation, lab test, at marami pang iba, malaking kabawasan sa gastusin. So aside from, siyempre, high cost of living,
wala, hindi ka kasa yung kakarapot mo sa pension ko. Laking tuwa naman ni Emelita Libiano sa programa dahil makatutulong aniya ito sa medikasyon ng kanyang asawa na isang stroke patient. Oo, yun na nga, yung para malisen yung finances, yung gastos, para kumbaga yung para sa akin lang, makukuha ko yung gusto ko. Pero nung sa ngayon kasi, lahat ng sweldo ko napupunta doon sa maintenance niya. Ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ay ang pinalawak na primary care benefit package ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kasama sa mga benepisyong maaaring makuha ng mga miyembro ay ang medical consultation, laboratory tests, cancer screening at mga maintenance medicine. Sa kasalukuyan, abot sa 20,000 piso kada taon ang halaga ng mga libreng gamot na maaaring makuha sa ilalim ng component na Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o GAMOT program. Ayon kay PhilHealth President Edwin Mercado, ang programang ito ay isang malaking hakbang para mapalakas ang primary healthcare sa bansa at maiwasan ang paglala ng mga sakit. Lahat ng rehistradong miyembro ng PhilHealth at kanilang mga dependent ay otomatikong kabilang sa YAKAP program. Para maging bahagi nito, kailangang pumili ang miyembro ng isang accredited YAKAP clinic at magparehistro gamit ang eGovPH mobile application o sa kanilang website. Matapos ang registration, maaaring bisitahin ang napiling YAKAP clinic para sa First Patient Encounter o FPE upang makuha ang libreng reseta at serbisyo. Sa ngayon, mahigit 4,000 accredited YAKAP clinics na ang compliant at maaaring lapitan ng ating mga kababayan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon sa datos, mahigit 26 na milyong Pilipino na ang nakarehistro o empaneled sa mga naturang klinika as of May 27, 2026. Para sa mas malawakang serbisyo, inaasahan na ngayon ang mga clinics na gumamit ng PhilHealth Certified Electronic Medical Records o EMR system. Inaasahan na mas marami pang pamilyang maaabot ng libreng gamot at mapangangalagaan ang kalusugan sa pagdami ng mga YAKAP accredited clinics sa bansa. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating mga topics mga kababayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalabisan sa inyo, please share natin ating mga vlogs mga kababayan para makaabot ito doon sa mga kababayan natin na binulag ng mga DDS, binibigyan ng mga fake news para malaman nila ang totoong balita at totoong mga nangyayari sa ating bansa. Okay, so please like and share. Mga kababayan ko, tayo nagtataka no, ano ba talagang klaseng achievement ang gustong makita ni Basti Duterte dito sa Marcos Administration? Natataka talaga tayo kasi kung sasabihin niya na dapat bababa na yung presyo ng gasolina. Actually, hindi yan kontrolado ho ng ating gobyerno. Hindi hawak ng ating gobyerno yung oil company. Kaya hindi pwede na bababaan kaagad yung presyo ng gasolina. Pero tinatrabaho ho yan ng ating gobyerno, mga kababayan. Makakaasa kayo na yan ho ay tinatrabaho ng DOLE at ni President BBM. Kung sasabihin naman dito ni Basti Duterte na dapat mawala na yung droga sa Pilipinas. So ibabaliktad natin, nawala ba yung droga sa panahon ng kanyang tatay na itong si Digong? Diba? Nawala ba yung droga? Hindi, nagtago lang. Pero nandyan pa rin yung droga. At kung sasabihin din niya na dapat bababa na or mawala na yung kriminalidad sa ating bansa. Doon nga sa panahon ni Digong, grabe yung mga krimen mga kababayan. Diba? Nakita ba natin yung latest report na ibinigay ng PNP? Bumabaho ang krimen sa ating bansa ngayon sa pamumuno ni President BBM. Sa panahon ni Digong, grabe yon, ang daming krimen na nangyari sa panahon ni Digong. Saan katerba din yung droga sa panahon ni Digong? Nawala ba yung droga? Nawala ba yung krimen sa ating bansa? Hindi. Puro lang sila propaganda, puro lang paninira. Tapos nakita din natin noon, nung itong si Basti Duterte, sila pa ni Ellen Adarna, di ba palaging lango mga kababayan? Di ba nakita na ba natin yan? Palaging lango ho, sabog itong si Basti Duterte. Tapos ngayon may gana pa siya na sasabihin na si President BBM ay adik daw, gumagamit, lango, bangag. Siya ho yung laging bangag mga kababayan. At yan ho ay nakita na natin sa panahon pa ni Digong or hindi pa presidente itong si Digong. Lango lagi itong si Basti Barbie Duterte. And also mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong vlog na to. For more details, let's watch this. May itatanong tayo,
kay Francis Balahura po, kung saan gaya nga nito, ang ating Pangulong Bongbong Marcos medyo hindi daw gumagamit ng kamay na bakal, mga kababayan. At syempre ano ba to sa paningin mo ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Ginagamitan niya lang ba talaga ng due process or may iba pa siyang technique para masugpo ang mga pugante sa Pilipinas? The number one is talagang dapat gamitin natin yung due process. Meron kasi tayong batas na dapat sinusunod. Gumagawa tayo ng batas para maipatupad ng tama o ma-implement ang bawat batas. Isang halimbawa na itong si former President Roa Rodrigo Duterte. The reason kung bakit siya nandoon nakakulong, kasi lumabag siya sa karapatang pantao. At kung ayaw natin noon, mas marapat na gamitan talaga natin ang due process. Hindi ito pwedeng basta madaliin. Dahil hindi ibig sabihin na ikaw ay isang akusado, wala ka ng karapatan na idepensa ang iyong sarili. May karapatan ka na idepensa ang iyong sarili kung bakit mo nagawa yung mga paglabag na yon. At yun ang nararapat at dapat na ipatupad dahil yun ang nasa due process. May batas tayo na dapat sinusunod. So, regarding naman dito, kasi marami ding komento, ano ba yan si John Vic Rimulya? Mukhang mabagal. Nakita na si Bato na ganito, ganyan, pero hindi pa rin ine-execute. Sumusunod lang ba siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos kung anong iutos? Kasi nakaraan, nakita naman natin kaguluhan dyan sa Senado at nakitaan ng ating Pangulo na wala nga siyang utos. At binroadcast din yun ng Pangulo. So ano masasabi niyo po doon? Unang-una po sa lahat, hindi po pwedeng manguna si John Vic Rimulya. Mag-aantay siya ng kung ano ang iutos sa kanya. Hindi siya pwedeng manguna. Dahil nandito nga po tayo sa due process, hindi siya pwedeng magdesisyon nang walang utos ang presidente. At gaya nga po ng sinasabi ko, meron po tayong sinusunod. At hindi po pwedeng gamitin o magdesisyon si Rimulya nang lalabas sa kagustuhan ng Pangulo. Yun po ang tinatawag nating patas na batas na dapat ay umiiral para maiwasan po natin ang conflict at marami pang katanungan. Dahil lahat ng tao gusto ay ang due process. Dahil lahat tayo, pantay-pantay, may kanya-kanyang karapatan. Yun. So, maganda talaga kasi nakita naman natin before, marami talagang nabiktima ng EJK na yan. And then, ang nangyari, wala talagang due process sa nakaraang administrasyon. Kasi ganito yan Kung mauulit yung nangyari nung nakaraang administrasyon na kahit ikaw ay hawak na ng pulis, nakaposas ka na, tapos hahamunin mo, napalalabanin mo at pag lumaban ay babarilin mo sa ulo, gusto nyo ba na yung nangyari sa dating presidente, mangyari din sa kasalukuyang presidente? Di ba ayaw natin nun? Kaya mas marapat na ipatupad ang tamang batas. Ayun ang tinatawag na due process of law. Yun. So, ayun mga kababayan, narinig naman po natin. So, gusto naman talaga natin may justice, may due process na tinatawag. Kung tutuusin, mas maganda yung mabilisan. Pero ano yung in fact? Oo. 'Di ba? Lalabagin natin o parang tatanggalan na natin ng karapatan ang tao na mabuhay, kumbaga. 'Di ba? Mas maganda kung mabilis. Pero dapat nasa due process pa rin. Yes. Yun ang pinaka-importante. Okay. So, ano ang use ng batas natin kung hindi naman susundin, exactly. Diba? Huwag na tayong gumawa ng batas kung magdidesisyon na rin tayo. Diba? Kaya nga tayo gumawa ng batas para may sundin. Pero kung hindi natin to susundin, para saan yung batas na ginawa? True. Kailangan sundin natin kung ano yung rules para hindi tayo nagkakaroon ng sasabihin natin na lumabag ka. Tapos sasabihin nyo bakit ang bagal. Hindi ganun yun Mas mabilis magsalita kung wala ka sa sitwasyon. Pero kung ikaw nandun sa sitwasyon, hindi mo kayang gawin yan. Huwag kang magmagaling. Yun. So, ganun din pala nangyayari ngayon sa flood control projects. Exactly. Na mga skandalo na yan. Ang issue naman sa flood control, issue sa flood control, hindi natin kaagad ito pwede tayo mag-overthink Kasi maikukonsidera natin ito na ito ay chismis. Issue lang. Kasi mas mabigat ang timbang ng ebidensya kaysa akusasyon. Kahit sino pwede mong sabihin magnanakaw ka. Kahit sino pwede mong sabihin na mamamatay ka. Pero ang pagbabasihan natin dito, yung tibay ng ebidensya. Wala pong nakukulong at hindi po kaso ang akusasyon. Ang kaso po ay ang ebidensya. No, bago ka mag-file ng kaso, kailangan magpakita ka muna ng matibay na ebidensya para tanggapin yung kaso na ipapile mo.
Hindi ka pwedeng mag-file ng akusasyon lang. Ang tinitingnan dito at ang pinagbabatayan dito ay tibay ng ebidensya, hindi tibay ng akusa. Habang ikaw ay nag-aakusa at wala kang ebidensya, mananatili kang sinungaling sa mata ng batas. Yun. So, yung pala sinabi ng Pangulo, dapat sure ball siya doon. Exactly. Pag kinasuhan, sure ball siya talaga na siya talagang nagnakaw ng Walang pera ng conflict. taong bayan. Oo. Kahit sino pwede mo sabihin magnanakaw. Pero, mananatili kang sinungaling hanggat wala kang matibay na ebidensya. For example, sinasabi ng mga DDS, magnanakaw si PBBM. Pwede kitang pakinggan pero hindi kita pwedeng paniwalaan. Bakit? True. Nasaan ang ebidensya mo? Yes. May resibo ka? Wala. Hanggat wala kang resibo, sinungaling ka sa mata ng batas. Yun, mga kababayan. So, ganun din ang nangyayari kasi connect na tong due process eh. Ganun din nangyayari sa mga impeachment na tinatawag na yan. Exactly. Di ba? For example, impeachment ni Sara Duterte. Sasabihin nyo, fake news. Ibig sabihin, yung ipinababalik sa kanya na 448 million, fake news yun. Sinasabi nyo na malinis sa COA, pero mismong COA ang naglabas ng report na may kailangang ibalik si Sara na 448 million. Sino paniniwalaan namin? Yung hindi sumasagot o yung nagtatanong at may binabawi? At hindi pa nagpapaliwanag. Ang isang taong hindi nakakapagpaliwanag, aminado yan na may mali. Dahil si Sara Duterte lang ang makakapaglinis ng kanyang pangalan, hindi kayo mga DDS. Yes. Yun lang yun. Oo nga. Napaka-basic. Yes. Kung walang mali, mabilis ipaliwanag. Kung walang mali, may resibo. Ibig sabihin, hindi siya sumasagot kasi may mali. Kasi pag sumagot siya at nagkamali siya, mas lalalim ang investigasyon, mapapahamak siya. Mas lalo. Ang ending, nga. Oh. Di ba? Kaya, tama na lang yung ginawa ni Sara Duterte, hindi na siya nagsasalita. Pero yung hindi niya pagsasalita, sing-intindi na aminadong magnanakaw talaga siya. At hindi rin naman pwedeng sabihin siya inosente kasi hindi siya nagpapaliwanag. Kaya sa mga DDS, ito lang yun ha. Hindi kayo ang makakapaglinis ng pangalan ni Sara kung hindi si Sara. Kasi siya yung gumamit eh. Kahit nga kayo mga DDS, hindi nyo alam kung saan ginamit. Pero pinagtatanggol nyo. Ang hindi ko lang maintindihan, masyado pang maaga bago mag-eleksyon, pero ikinakampanyo nyo na. Ano yun? Advance? Nakakatawa yun. Diba? May mga aligasyon, hindi nagpakita, pero ang mga DDS, iboboto pa rin si Sara Duterte. Yun, eto pa ang isa. Kaya mga DDS, ang masasabi ko lang sa inyo, tanggapin nyo na talagang kayo ay mga bobo at tatanga-tanga. Alam mo kung bakit? Ang inilalakas ng isang tao ay nakadepende sa performance at ginagawa nito. Pero hindi naman natin nakikitaan ng ginagawa itong si Sara Duterte, pero pinapalakpakan nyo, sinusuportahan nyo. Sa paanong paraan? Diba? Dapat, sinusuportahan mo at tumataas yung trust ratings niya, nakadepende yun sa performance niya, sa ginagawa niya. Wala nga siyang ginagawa, paano tumaas? Tapos sinasabi nyo na malakas ang trust ratings, mataas sa survey, solid Mindanao. Paano magiging solid Mindanao? May mga taga Mindanao na pabor sa impeachment. Yes. Paano naging solid yun? Paano naging malakas yun? Saan kayo nag-survey? For example, Eli San Fernando. O di ba? Pro Duterte siya. DDS siya. Pero pabor siya na ma-impeach si Sara. Bakit? Karapatan niya yon dahil siya mismo gusto niya ng kalinawan pagdating sa confidential fund. Yun ang dapat. Open-minded yung ganon. Hindi ibig sabihin na DDS ka, pagdating sa mga issue mo na hinahanap sa'yo, bulag ka. Dapat ganon. Magandang halimbawa, si Eli San Fernando na kahit siya ay DDS, pabor siya na mabigyan linaw, magkaroon ng transparency pagdating sa confidential fund. Kasi mga congressman, tinatanong din nila yung mga sinasakupan nila kung pabor ba sila sa impeachment or totally talaga ma-impeach si Sara Duterte. So, overwhelming yung resulta ng Kongreso noon. Kasi 257. Grabe yun, no? Kahit sa Mindanao, mataas ang percentage na mga congressman na boto na ma-impeach si Sara Duterte. Pero ang matindi nito, kahit ikaw ay DDS at pumabor ka at gusto mo ng kalinawan, itatakwil ka nila. Yun lang. Yun lang. Kaya napakahirap maging DDS talaga eh. Pag ikaw ay DDS, dapat, whether you like it or not, kaya masama yun or mabuti, susuportahan mo yan. Once na ikaw ay hindi po sumuporta sa kanila at ikaw ay tumaliwas sa kanila, automatically, tiwalag ka. Sasabihin sa'yo, nakareceive ka ng maleta. Sana all. Di ba? Sana nga all nakareceive ng maleta. Sa'yo, para sa'yo, 4 kasi yung articles of impeachment. Anong pinakamalakas sa'yo doon? Yung pagbanta sa Pangulo,
Yung sale niya, yung impeachment, yung panunuhol niya, or yung tinatawag natin na 6.7 billion pesos? Kasi para sa akin, isa lang yung pipiliin dapat, no? Pero pare-pareho ng bigat eh. Nasa isang kategorya ng pagsisinungaling. 'Di ba? Sabi niya yung ini-interview natin mga kababayan. Unang-una yung pagbabanta niya, sinabi niya joke lang, which is kasinungalingan. Seryoso niya sinabi yun eh. Tapos yung sa SALN nila, kasinungalingan. Yung sa confidential file, kasinungalingan. Nasa isang kategorya, kasinungalingan. Ang malinaw lang dito, kailangan niya talagang ibalik yung pera ng taong bayan. Dahil pera sa taong bayan yun. Confidential fund, syempre. Dahil para sa taong bayan yun eh. Yung pera ng taong bayan ay pinagkatiwala sa iyo, dapat dadalhin mo yun sa taong bayan, hindi sa bulsa mong poke ng di ba? Magnanakaw ka kasi. Walang ito ha, linawin ko lang sa inyo mga DDS ha. Walang impeachment kung walang magnanakaw. Kung walang ninakaw si Sara, walang impeachment. Ayun lang yun, napakalinaw. Sagutin, ipaliwanag ng mabuti, ayusin. Walang impeachment. O, di ba? Ganun lang yun. Sagutin ng maayos, ipaliwanag, magpakita ng mga resibo kung saan ginamit. O tapos, ang impeachment. Bakit kailangan pang gamitan ng mga posisyon ng mga senador na yan? Hindi na kailangan ng mga senador na yan, hindi na kailangan ni Sara ng tagapagtanggol. Ang kailangan lang ni Sara Duterte ay resibo. Resibo lang. Papel lang yun. Ipaliwanag niya, idetalye niya na tama niya. Oo, tama ang paggamit niya. O, di ba? Ito pa ha, nakakatawa. Nakakatawa ito. Pinagpipilitan talaga ng mga DDS na sa tama ginamit ang confidential fund. Ginawa pang sinungaling ang COA. Hindi po, alam po namin ang ibig sabihin ng confidential. Ibig sabihin, sikreto. Pero hindi po ibig sabihin ng sikreto, wala ng karapatan na hingan siya ng resibo. Dahil pagdating sa budget, ang pinakamakapangyarihan ay ang COA. Kaya yan ay confidential or hindi confidential. Once na nakitaan ng COA ng maling paggamit, whether you like it or not, kailangan mo magpasa ng resibo. Yun. Grabe. Kasi talamak na talagang fake news eh. Kaya naniniwala sila dun sa fake news. Pero nagsalita na nga yung COA. Sila bida dun sa fake news eh. So, yun nga mga kababayan, no? So, speaking of, kasi nabanggit mo na rin yung mga senado na yan. So, dahil na-impeach na si Sara Duterte sa Congress. Sa pangalawang pagkakataon. So, ngayon, medyo may delay tactics sila, may kadramahan dyan sa Senado, tapos naturingan na ng taong bayan ang mga Senado ngayon ay clown, stage, tapos ang sinasabi circus, pagkatapos ang sinasabi ng taong bayan na wala ng dignidad at integridad ang Senate of the Philippines. Wala na talagang dignidad. Isipin mo ha, kung ordinaryong tao kaya ang ganon, gagawin din kaya nila yon na pagpoprotekta, na gagawa rin kaya sila ng mga eksena para protektahan at itakas? Wala, hindi, syempre. Ibig sabihin, nararapat lang talaga na si Digong ay litisin dun sa International Criminal Court. Bakit? Kasi dito, kung lilitisin yan, gagamitan lang ng posisyon. Diba? Mababaliko, yung tama ay magiging mali at yung mali ay magiging tama. The reason nga kung bakit ito talaga si Bato ay dapat ipadala rin dun sa dahig. Kasi kung dito yan, hindi pa man nagkakaroon ng hearing kay Bato de la Rosa, meron ng manipulation, may pagbabaliko na. Paano pa kaya kung dito lilitisin yan? 'Di ba? Tama. Kasi ang nangyayari, dami ng eksena eh. Marami talaga eksena. Nililito na talaga nila. Hindi pa man wala pa man sa hearing si Bato ha. May protection na. Ay paano pa kung nasa hearing? Di ba? Tapos sasabihin nyo dito litisin si Digong. Kasi kaya nyo gusto si Digong dito litisin kasi nga gusto nyo ng special treatment. Doon walang special treatment, walang impluwensya. Hindi mo magagamitan ng posisyon. Di ba? Kaya doon lang talaga sila at doon talaga sila nababagay. Kaya si Bongo at saka si Sara, while waiting lang po kayo sa inyong warrant of arrest, nakabinbin lang yon, pero anytime pwede na rin lumabas yon. Di ba sabi nyo nga, si Bato wala namang warrant. Ayan na, susunod na si Bongo, si Sara. Kaya wait lang po kayo dyan, mga Duterte. Ayun po mga kababayan. So, sa Senado talaga, kasi senadora ka, tapos nagpapalaganap ka ng fake news na i-extend ang Pangulo. Tapos, ang nangyari, may mga video ka, allegedly, si ganito nakipag-usap for chacha. Ano masasabi mo doon? Senadora mismo ng Pilipinas. Sino? Pero siya ang hari
ang reyna ngayon ng ka-fake newsan? Si Amy Marcos. oh. Okay, Amy Marcos. Puta ko babali na, magkababa lang tayong hype ka. Ganito yan ha. Alam kasi nila na may probable cause na hindi matuloy ang election 2028. Bakit? Kasi meron tayong impeachment. Alam nila yan. Pinalalabas lang nila na gusto mag-extend ni PBBM. Pero alam nila na may probable cause na hindi matuloy ang election 2028. Bakit? May impeachable position po tayo na Vice President. Ngayon, kung magkakaroon tayo ng eleksyon at hindi ito matatapos kaagad at aabot ito ng 2028, mas prioridad sa 1987 Constitution ang impeachment kaysa ang eleksyon. Kasi once na magkaroon ng eleksyon, merong uupo na bago, may matatanggal. Panibago na namang usapin sa impeachment. Kailangan tapusin mo ng impeachment bago ang eleksyon. Dahil sa 1987 Constitution, mas prioridad ang impeachment kesa ang eleksyon. Huwag niyong katwiranin na si PBBM may gusto nito. Kayo ang dahilan kung bakit mawawala ng eleksyon ng 2028 dahil hinaharang nyo ang impeachment trial ni Sara. Nako po, mga kababayan. Nalinawan, naintindihan. Boba si kayo. Grabe, no? So, sayang yung video. Pina-strike off lang ng dalawang... Nagpa-trending lang sila, nagpa-boses, pinagmukha nila na sila'y nakakaawa, api-api. Pero dun sa na yon, laging yung api-api ang nandidihado talaga. Sa pelikula nga scripted. Sa totoong buhay, yung bida ang talagang nangaargabyado at yung mga kontrabida at pinalalabas na kontrabida, sila talaga yung mga mababait. Scripted, ganun. Kabaliktaran. Kaya, si Robin, mag-aantay na lang din ako mawala yung absolute pardon yung pukin niya. Ano palang issue dun? O edi, pinatakas at ang katwiran ni Robin Padilla ay, ang sabi daw ni Bato ay pasabay na ako, alangan namang hindi pasabayin. Ang galing ng palusot. Diyos ko, kahit kinder, hindi maniniwala sa iyo, tanga ka. Nakikisabay, alam ka naman tanggihan, ay kriminal yung isinabay mo. Ay paano kaya kung ibang kriminal yon? Pasabayin mo. Halimbawa ako, kriminal ako, nakapatay ako. Sabi ko, Robin, pasasabayin mo ako? Bota. Utak mo, biya, Robin, bagay ka sa kulungan, hindi ka bagay dyan. Ayun. Ikaw, may isi-share ka ba na issue sa ating mga viewers kung ano pang nalalaman mo? Actually, ako, hindi ko naman sinabi na alam ko lahat. No. Dahil nga ako ay mapagmatsyag, mapagsusi, at hindi naman ako utak-tae katulad ng mga DDS. So, meron tayong natututunan at meron tayong nalalaman. No, ang may papayo ko lang do sa ating mga viewers, lagi nating pagbasihan ay ang katotohanan. Huwag nating gawing tungtungan ang kasinungalingan para maiwasan natin yung mga fake news. Kasi pag ikaw ay magpapakalat ng fake news, hindi lang naman yung tao na pinapapaniwala mo ang sinisinungaling mo. The number one, sarili mo rin eh. Kasi ikaw mismo, alam mo sa sarili mo na kasinungalingan yung pinapakalat mo, tapos pinapakalat mo pa. Anong tawag doon? Double kill, nakabuhan? So ayun lang, basta maging mapagmatsyag lang tayo, pagbasihan natin kung anong inilalabas na balita. Dapat lagi tayong may basihan. Hindi basihan ang sarili nating opinyon. Kasi ang opinyon ay nakabase sa katotohanan at kaya ka magkakaroon ng opinyon dahil alam mo na yung katotohanan, saka ka lang magbibigay ng opinyon. Hindi yung magbibigay ka muna ng opinyon, hindi mo pa alam ang katotohanan kasi nungalingan yun. So ayun. Alright. So last question natin is, ano to mangyayari sa Senado? Kasi ang majority ngayon kinakasukasuhan na. Like si Bato may kaso, may warrant of arrest. Tapos mga ibang senador involved sa flood control na yan. Tapos, syempre, magboboto sila, dapat 16 para ma-impeach si Sara Duterte. So, ano kayang galawan doon? At syempre, si Alan Peter Cayetano ngayon yung Senate President. So, may ugong-ugungan na si Gatchalian. So, sino sa'yo maging Senate President din? Kung ganon. Para sa akin is kahit sino. Para sa akin, kahit sino. Kasi hindi lang naman ako masusunod, hindi na tayo masusunod. Kasi kung sino man ang i-appoint, basta neutral. Pwede akong pumabor sa neutral, pero yung bias, natatakpan at pagtatakpan niya si Sara Duterte, hindi ako pabor. At saka dyan sa mga senador na yan, mga kinakasuhan na yan, nararapat at dapat lang. Kasi hindi magandang ehemplo bilang isang senador na gumagawa at nangangalaga ng batas o gumagawa ka ng batas na protektahan mo yung isang taong may pananagutan sa batas. No, kaya kailangan silang kasuhan. Hindi pwedeng dahil senador ka, dahil ganito ka, hindi ka na pwedeng kasuhan. Dapat dito
pantay-pantay. Kailangan mong panagutan yung mga ginawa mong eksena na hindi naman nararapat at hindi angkop dun sa posisyon na mandato mo bilang isang senador. Ang layunin mo ay magawa ng batas para sa taong bayan, hindi para protektahan yung may pananagutan sa batas. Okay, so i-shoutout muna natin. Nandyan si Marilo Bidnarek, Elizabeth Bacolcol, Shirley Risman. Nandyan din si Delma from Carson, California. Kasama din natin si Phil Macabato, Apolonio Nocido. Hi to Eddie Jackson, Jocelyn Palaruan from Vancouver. Nandyan din si Tony de los Reyes, Evelyn Garcia. Hi to Eliza JD. Nandyan din si Mark Rivera, Jeremias, Faye Dakan. Hi to Aurora David, Chris Galgagera or Galgera. Nandyan din kasama natin si Alfer Biernes, John Esperanza, Paulino H. Antibo Jr. Hi to Olivia Lupigalake and hi to Bulaklak Kabiling. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong vlog na to. For more details, let's watch this. Kumusta, Senator? Medyo nahimasmasa na ba kayo after what happened last night? No, I'm okay. At saka yung 10 ng mga kasamahan namin, we're all okay. After the walking out, nagkaroon kami ng caucus, yung minority, tapos planning on what to do on Monday. Na we know that they will really put it again on the floor, and we will give them a good fight. Though alam naming outnumbered kami, pero will not give up na ganun-ganun na lang. We really have to fight. Ang gusto lang namin kasi Christian, na palawanag sa amin, bakit kailangan nyo baguhin yung rule na yon, Rule 14, Section 41, na sa kasi 41B, ang sinasabi doon, pwede ang teleconferencing, video conferencing ng isang senador o ng ilang senador basta may force majeure o kaya national emergency. Applicable ito kasi noong panahon ng pandemic, okay? Panahon ng pandemic. Ngayon binabago nila, gusto nila na okay, tuloy-tuloy natin yan. With this new rule na kanila pinapanungkala na kahit absent ka, wala ka physically sa Senado, pwede kang mag-attend ng hearing, bumoto. Unfair naman yung Christian doon sa mga pumasok sa Senado because physically, ang sinasabi lang nila doon, basta may justifiable reason. Yun yung tinatanong ng mga kasamahan naming senador, sila Kiko Pangilinan, sila Risa, Senator Ping. Ano itong justifiable reason? Can you give us? Ay wala naman, ang dumiretso ka agad dun sa pagbotohan na lang natin, let's divide the house. So, yun ang naging problema. Kaya, pinipilit nila na, syempre, outnumbered kami dahil lamang sila. Kaya nga, the only way was like we stood up, walk out, kasi nga, hindi kami sang-ayon. Okay. Kahagabi, pinarangkan nyo po itong mga kasama nyo sa majority, no? So, ano ba talagang basa nyo rito? Bakit nila isinusulong itong suspicious amendment na ito? Alam mo, gusto ko sana sabihin, kaso naisip-isip ko, seconds before ako magsalita na gusto ko sasabihin, wag na tayong magbulahan dito, wag na natin lukuhin ang taong bayan. Obvious naman, Christian eh. Bakit nila pinilit ito nung May 11? Ang tanungan namin, ay kaso hindi nga nila sinasagot, at tinatanggi nila, ito ba ay para kay Senator Bato na nagtatago ngayon? Ito ba ay para doon sa dalawang senador na sabi ni Ombudsman Remulla ay lalabasan ng warrant? Ito ba ang dahilan? Gusto niyo mag-attend pa sila kung nasaan man sila? Yun lang naman i-explain lang naman nila sa atin. Hindi, tatago nila, hindi. Kailangan. At pangalawa, bakit sobrang importante ng rule na ito? Ang daming pwedeng pag-usapan, Christian. Ang daming mga nakabinbin na mga kaso, not kaso kundi mga bills, for sponsorship. Isa na doon yung kay Senadora Risa, yung hospital detention, malapit na yun, na bawal nang idetinin ng ospital ang sinuman kapag walang pambayad. Pangalawa, si Senador Marcoleta, meron din siya sa floor, nakabinbin ngayon, yung wag nang pagbayarin ng kuryente, bagkus gobyerno lang sasagot sa electric bill ng mga poorest of the poor. Naka-hold din yun. Yung sa akin, yung nuclear treaties na kapag may disgrasya sa ibang bansa na nuclear power plant nila
at umabot dito yung disgrasya because of sa hangin, sa tubig, naapektuhan ng ilang kababayan natin. Yung treaty na tinatapos namin na may compensation tayo doon sa kung sinong may-ari ng nuclear reactor na yan at umabot sa atin yung damage, babayaran tayo. Yun ang treaty na nakabinbin. Pagkatapos meron pa yung Visiting Forces Agreement ng Canada at saka New Zealand. At pagkatapos yung AIX pa, yung Anti-EPAL Law, nakabinbin lahat ito eh. So, ang tanong natin lang, mas importante ba itong yung kailangan hindi kailangan mag-attend ng senador pero pwedeng video conferencing? Okay. Mas importante ba ito doon sa mga batas na para sa interes ng taong bayan? What we were talking yesterday, Christian, it looks to me like it was only for the interest of the few rather than talk about these issues, these bills na pending on the floor na marami ang makikinabang. Pinipilit na hindi, kailangan nating pagbutuhan na ito, divide the house. Ang tanong ko nga, bakit tayo nagmamadali? Why are we in such a hurry to pass this rule, Christian? Ano pong sagot nyo rin sa tanong nyo? As in prangkang usapan, mukha bang talagang para makinabang itong sina Bato, Jinggoy at saka Joel? Christian, masama man tanggapi. Sabi nga, yun ang hindi nila matanggap. Sabi ko, borrowing the line ng isang aktor sa isang pelikula na you can't handle the truth. Yung sinasabi ko, totoo naman eh. Being a journalist, you and me, before, alam natin kung saan patutungo yung kwento eh. Because we're journalists eh. Lalo na ikaw, naging investigative reporter ka, ako. Yung body language lang nila, hindi mo lang sabihin, paikot-ikutin man nila ng mundo. Bakit mo pipilitin na pwedeng bumoto ang ilang senador kahit wala sa session hall na pwede silang mag-attend? Bakit? Hindi ba? Anong reason? Siyempre, doon yun. Si Bato, nagtatago. May dalawang silang kasama. Kailangan siguro nila intact pa rin yung number nila. Pero hindi naman, labag nga sa rules yun eh. Pangalawa, parang niloloko nila yung taong bayan. I mean, may exception to the rule dahil sila ay isa pa, may mga nagtanong sa akin kanina, ang sabi, hindi ba lalabag yung nagawa nila, yung rules ninyo, lalabag sa rules ng BGMP, lalabag sa rules ng NBP, na bawal ang mga cellphone, internet sa loob ng kulungan? So, paano ito? So, magkukross yung rules namin, mas mataas ba yung rules, Senate rules, sa rules ng BGMP, sa rules ng NBP, mas mataas ba? I don't know. I mean, kailangan siguro pag-aralan na Christian. Ano pong nakikita yung implikasyon nito sa Senado kung sakaling makalusot itong isinusulong nilang amyenda sa rules ninyo? Una, nakakahiya man sabihin, pero syempre kahit walang Senado, kaya si Bato, patuloy ang sweldo, di ba? Dahil nag-attend naman siya online, di ba? So, tuloy-tuloy ang sweldo ng tao. Pangalawa, makakaboto siya ng kung ang mga dapat. Syempre, mahirap naman makipag-diskusyon pag online yung kausap mo. Paano mo diskusyonin, di ba? Hindi mo makukuha exactly yung ideas niya and thoughts niya dahil sa kabilang linya siya. That is my point. Pangatlo, binoto ka ng tao para pumasok sa Senado, hindi para sa bahay mag-internet or diyan ka video conferencing. Pang-apat, kaya gusto namin malaman, yung sinasabing justifiable reason. Ano ang justifiable reason? Other than force majeure, other than national emergency, ano pa yung justifiable? Kasi inoperahan ka sa pantog o inoperahan ka sa appendix, something. But we want to hear that. Unfortunately, hindi. Di-divide yung house, kailangan pagbutuhan na. Paano, Senator, curious ako, no? Kasi napansin ko lately, under the Cayetano Senate presidency, for lack of a better term, no, parang naging nana yung ilang mga senador. Example, si Robin Hood Padilla, na pagtaasan ng boses, napaka-sensitive pala, na-offend kay Kiko Pangilinan. Tapos kagabi, si Senate President Cayetano, sinabi na naman, ang taas ang boses mo, si Senator Kiko Pangilinan. Kayo, dun sa standard na Senate nila so far, no, masyadong matapang yung mga binibitawan niya salita, referring to some of your colleagues. How are they responding to this? May mga
Naninita ba sa inyo o nagpapahayag ng tampo o galit na masyadong matalas yung Kahapon. pananalita niya? Kahapon na lang, di ba, sinasabi ni SP Cayetano, out of order ako. Paano naging out of, is it telling the truth out of order now, Christian? Yung magsabi ka ng totoo, out of order ka, hindi tama, unparliamentary pa yung sinasabi. Sabi nung isa pang congresswoman na nasa majority, nagalit, parang tumayo pa, dapat daw pigilan ako. Bakit daw pipigilan? Yun naman yung nakikita na naman natin lahat. I mean, ba't pa natin bulahin ang tao? Binobola namin yung mga tao, Christian Diretsahin na natin na kailangan natin ipasa ito para 3-4 sa mga kasamahan namin kung sakasakali, harinawa, wag naman, makulong, makapag-attend pa na sesyon. Yun lang yun doon pupunta yun, doon patutungo yun, Christian. Pala kagabi tumayo rin kayo, no? I think in defense of Senator Risa Ontiveros na ininsulto nitong si Senator Marcoleta. Can you talk about that? Yung pinapamukha na walang legal background. Exactly. Kaya tumayo ako doon. Sabi ko, point of order ad hominem. Ang ibig sabihin lang, yung banat mo, binabanatan mo yung tao, hindi because of yung issue na nire-raise niya, rather na yung personal na pagkatao. Sabi niya, walang legal background. What does it tell you? So, sila lang ang pwede dahil mga abogado sila. So, of the 24 senators, 16 kami ang hindi lawyer. So, lahat tinamaan. Lahat tinamaan, pati mga kasamahan niya dahil walang legal background. Bakit? Nakalagay ba sa konstitusyon, when you join the Senate, you have to be a lawyer? Bakit? Pag tumakbo ka ba ng pagiging Pangulo, kailangan mo maging abogado? Ang alam ko lang na dapat abogado ka kung magiging officer of the court ka, judge, fiscal, Supreme Court Justice, Associate Justice, Sandigan Bayan, Ombudsman. Ang alam ko yun ang maging abogado, pero yung mga sa legislature, hindi mo naman kailangan maging abogado, Christian. Diba? For so long as yung gagawin mo ay makakatulong sa sambayanan, yung mga batas mo ay makakatulong at ika nga, for the interest of the public, hindi for the interest of the few. Okay. Paano pa na to, Senator? Sa Lunes kasi bakbakan uli, no? So, mukhang isusulong nila uli yan. So, how would you deal with that? In terms of numbers, kulang kayo We will try to put up a good fight, Christian. We know we're outnumbered. But we will still go there in the Senate na we will really object. At we will ask Senator SP Cayetano na SP, mag-usap tayo. Sige, let's discuss. Pero huwag tayo magbotohan. Magbotohan tayo kung hindi tayo magkasundo na. Usually, nagkakaroon ng botohan, Christian, pag divided talaga ang House. Nagkakaroon lang ng division ng House. Kung may discussion, there were no discussions. Ang discussions is because of kailangan na rin pagbotohan. That's not discussion. I mean, discussion of the topic on the floor, which is incorporating yung Section 41C sa rules namin. Kaso wala nga po dapat i-interpolate si Senator Marcoleta dahil siya nag-introduce noon. May mga tanong kami. Ako may tatanong sa kanya, ano po ba ang ibig sabihin ng justifiable reason? Ano ho ito? Anong klaseng reason? Pangalawang tanong ko pa, bakit po ba minabadali po ninyo? Ano bang so special at important sa bagay na ito? Sabi nga po nila, after, masyado ito si Erwin Tulfo, masyado advance sa pag-iisip. Hindi naman po sa ganon. Nagka-timing lang ho Noong umaga, nagsalita si Ombudsman Remulla na maglalabas ng warrant of arrest very soon. Ito kaya minamadali nila kasi baka dalawa sa kasama nila. Nalagasan na nga sila ng isa, malalagasan pa sila ng dalawa, di 3 na malalagas sa kanila. So, alam na ho natin kung saan patutungo. We are mamahayag tayo, Christian, we're journalists. Sabi nga, maganda nga daw ang magdebate ang isang mamahayag at ang isang abogado. Magandang magdebate. Okay. Ano po nakikita ang chances na mapalitan itong si Alan Peter Cayetano? Because he's holding a very slim majority, 12 versus 11. Tapos syempre, kung makakasuhan yung 2 pang senador at non-bailable, tanggal sila. At least dyan sa Senado, maaresto. Tanggal for the time being. I'll leave that to yung mga
elderly members po namin, mga senators po namin, Soto, Senator Lacson, Lapid, yung mga may experience na Kiko Pangilinan, we will leave it to them. Sila naman po yung nag-uusap-usap dyan. Kailangan talaga namin ng tao. We really need ikang warm body or somebody from the majority to join us to be able to take control. But for now, we cannot take any control at all because we don't have the number. At matigas din ho sila sa kabila. So, habang nangyayari ito, ang nakakalungkot lang, Christian, which I will take this opportunity now to ask for an apology to everybody. Be it you're a Sara supporter, Marcos supporter, liberal or Lenny supporter, you're in the church, you're the business committee. I would like to ask for an apology on behalf of the SB 11 or the Minority 11, us, for not able to really do our job on focusing to craft bills, pag-amienda ng mga batas. Bagkus naubos po yung oras namin sa Senado sa pagdidebate at diskusyon na walang kakwenta-kwenta. Simula po nang umupo sila, simula po sa pagtatanggol kay Senator Bato, na sayang po yung oras, araw, barilan, etc., etc., hanggang kahapon, wala pong napag-usapan. Kayo din ho, na-observe din nyo siguro since umupo po sila, puro pinag-uusapan, aresto, karapatan ba ni Senator Bato, TRO. Kaya nga po nakakalungkot to, nakakahiya din sa bumoto na inaasahan po ng ordinaryong mga mamayan na iboto ka namin, tulpo, matulungan mo kami sa problema. And what do we do? Wala po nakakatulong sa amin yon. Kaya nasa oposisyon, kaya sa minority, kaya sa majority. Because naubos sa diskusyon, naubos sa away, sa pagtatanggol sa iilang kasama namin. Sa pagtatanggol na hindi, ako yung majority leader, etc. Ako yung president, ako, wag niyong sabihin. Sa pagsasabi na nagpaplano kami ng no election, naubos. Instead na mag-focus dito sa mga batas na naka-pending sa mga lamesa ngayon, wala nangyayari, Chris. Kaya I apologize po. Base dyan sa mga nilatag ninyo nangyari since Alan Peter Cayetano took over, paano nyo i-describe yung kanyang Senate presidency so far? Expected naman po yun. That's the gamble, that's the risk na he took na sobrang nipis ng grupo nila. It's 13-11 nung dumating si Bato. So it was 13-11. Manipis yun. Ngayon wala si Bato, 12-11. So asahan niya na yun talagang pag marami talaga ang nasa minority, syempre tatayo yan, talaga magkakaroon ng matinding bakbakan, di ba? Ng matinding usapin, talaga matinding objection. Unlike before siguro na nakikita natin sa Senate, isa o dalawa lang ang member ng minority, syempre kayang patahimikin yun dahil outnumbered yun. Ngayon, we're not outnumbered. Yes, outnumbered kami na isang boto, isang tao. So we can speak up, di ba? We can talk. Kaya ito ang nangyayari. Somebody standing up and say like, no, mali kayo, di ba? Sige, ganito na lang, Christian. Kasi sinasabi nila, mali kami. Let the people decide siguro. Makikita mo naman sa social media. Alam mo naman kung sino pumapanig yung bumabanat sa grupo namin. Alam mo naman kung sinong grupo yun. Alam mo naman yung pumupuri. Iba-ibang klaseng grupo, iba-ibang sektor ang nagsasabi, hold on, keep on fighting, stand for what is right. I remember nung a few days ago, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, hindi naman daw sila nanggugulo. Sila raw yung ginugulo. How do you see that? Wala naman pong gumulo eh. Nagulo naman po. Sige, sabihin natin na nag-take over po sila. Tapos na po yun, move on na dapat. Unfortunately, nagkaroon po ng putukan nung Wednesday at ang tinuro kaagad yung kami na, ay, kasi wala sila dito. Kami, hindi naman yung yata maganda. After all, sila naman nagsabi, no, binago ni SP Cayetano. Hindi, majority caucus na lamang ito. So nag-majority caucus, anong gagawin pa ng minority doon? Makikipag-marites, makikipag-chismisan, alamin kung anong pinag-uusapan nila. Kaya umuwi ho kami. So that was yung first na mali po nila na syempre magsasalita po kami. Pangalawa na, sabi po na
wala man lang kumusta po sa kanila. Yun, isa pa rin po, naubos din po yung araw doon. Baka nakalimutan lang po ng kasama namin, hindi po siya tumitingin sa kanyang social media, sa mga chat. Ako, ganun din po nangyayari. Guilty rin po ako dyan. Minsan, hindi ko po nababasa yung Viber ng maghapon or 2 days, yung mga sa chat group namin sa WhatsApp. Baka hindi lang po nabasa. Kaya nga, medyo nagalit. In fairness po doon sa kasama namin, baka hindi niya po nabasa. Kawawa din naman, nabugbog po siya, na sinabi sinungaling. Hindi naman po, siguro, I believe, hindi niya lang po talaga nabasa yung mga text po na yon. Okay. Nabanggit niyo po yung May 13 incident, no? Highly suspicious yun. Pero kayo ba naniniwala kayo na hindi ito scripted o orchestrated? Hintayin ko na siguro, Christian, yung report. Pero so far, do sa presenta ng DILG, ng PNP, una nagpaputok yung grupo namin, yung OSAA po namin. Pagkatapos yung warning shot, napakadami po. 27 rounds yung nakita ng basyo. Now, 37 rounds na basyo na nakita ng Soko. So, I don't know. 27 rounds na warning shot. Tsaka, sana tinignan din po ng Soko yung kabila naman. Baka magpaputok pa talaga ilang rounds. Kasi sa dami ng gano'n na putukan, Christian, ako pumuputok din. I don't know, ikaw, if you go down range. Alam naman natin, di ba, na pag pumutok ka, siyempre may spent casing, tatalsik. Dapat tinignan rin sa kabila kung talaga may exchange of gunfire. Dapat ang tama din, ang daming tama sana ng mga dingding. Sa Senado kasi puro sa bubong ang tama parang doon yata nag-warning shot, ang daming tama doon sa bubong, pero sa mga dingding, wala. Meron sa salamin. Tsaka ngayon nagpapaputok daw si Aplaska na wala namang clear target, di ba? Para wala namang tao rin nagpapaputok. Pero dito na po, sir. Yung next question ko, base rin sa findings sa Philippine National Police na piniresenta sa Malacanang, do you honestly believe na si Aplaska lang gumawa niyan at walang kinalaman yung bagong Senate leadership? Kasi pagkatapos, nakatakas si Bato at tinulungan ng isa sa mga kasama ninyo. In fairness, si Senate President Cayetano was just relying on the report of Sergeant at Arms Aplaska dahil wala po siya sa scene. Siguro, nagtatanong siya, anong nangyayari dyan? Ito, sir, ina-under attack tayo, etc. Kaya nakapagsabi yung mama, we're under attack or we were under attack, na nasabi niya because nagre-rely siya doon sa ground commander, doon po kay Mr. Aplaska. So, wala ho siya talagang idea. Siguro parang nakita ng mga tao, tapos pangalawa pa, you have a media, parang you have a press corps, yung Senate media. Hinayaan mo, pinalayas, wag kayo dito, umalis kayo dito. Sila ngayon nagko-cover Kung ako pa ho yun, kung ako yung Senate Sergeant at Arms, I will allow the media na, sige, mag-cover kayo dito para wag nilang sabihin na gawa-gawa natin ito, scripted. O dahil wala ang mga media, nakapag-isip-isip ng mga tao, pinalayas sa media, so scripted ito. Even the Senate media are wondering, scripted nga siguro dahil pinalayas kami, diba? So, yun ang isip-isip ng mga kababayan po natin. Tsaka nga po, Senator, kayo, bago kayo dyan sa institusyon, meron kayong mga kasamang bago rin. Marami rin mga veterano. Pero anong tingin nyo rito sa tama nitong mga nangyari over the past week sa reputasyon at saka sa institusyon ng Senado? Hindi po tama. Pangit to sa totoo lang. Bago po ako neophyte, rookie, tapos ganito po nangyayari. We waste so much time, 2 weeks, 3 weeks, diskusyon ng, mabuti sana kung diskusyon para maipasa ang isang batas, maamyendahan ang isang batas, ang mga treaties. Hindi po, diskusyon na kung tama ba yung pag-kup-kup kay Senator Bato, is that right? Is that the job of the Senate? Were we voted by the people to defend our own? Di po ba? Binoto po kami ng tao para magtrabaho. So, looking at it, kahit po yung mga tao po, yung ordinaryong tao na nanonood, alam nila na sayang. Wala nang ginawa itong mga senador, nag-aaway-away. Samantalang ang problema ko, ito pa rin. Hindi ko mapagkasya yung sweldo ko.
Yung asawa ko, kailangan ko na ilabas sa ospital, wala akong pangbayad. Yung anak ko mag-i-enroll na, wala akong pang-enroll, pambili ng, okay, sabihin natin sa public school, wala nang pambili ng bag, ng mga sapatos, damit, yung anak ko. Dapat ito yung pag-uusapan natin. Ang dami po namin bill, Senador. Saan po ako kukuha? Ito pa mga issues. A few more questions na lang po. No? Alam ko, tight ang oras po ninyo. Ito na lang po. No? Yung, ano ba yung pakikwento nga yung nangyari? Kasi may balita na doon sa pagkuha ninyo ng numero sana, to tilt the balance again dyan sa Senado, nandun yung factor na si Chis Escudero. Did they really want to regain the Senate presidency in exchange for providing your minority with the numbers? Kasi again, Christian, nakakatuwa kasi. Kami na sa cute little boy. Pumasok eh. Is that your son? Yeah, anak. Hi ka Very kay handsome, Senator very Erwin handsome. Tulfo. Ayan, no. Very handsome boy. Oh, look there. Doon ka. Ayan, sige. Sorry. Hindi talaga ba nagtangka si Chis Escudero na bumalik bilang Senate President kapalit ng pagbibigay ng numero additional sa minority ninyo? May usapan na gano'n. Actually, I'm not privy to that. Siguro sa ibang grupo namin, yung mga senior members namin, may mga usapan na gano'n. Naririnig ko lang naman. Ayaw ko naman makihalubilo dyan. Dahil baka sabihin, oy, bago ka lang dito, huwag kayo makialam dito. At tupagin mo yung trabaho mo. Sa lahat ng bagay, ayaw ko pagsabihan na gano'n na nakikialam tayo. Basta nakafocus tayo sa paggawa ng batas, yung disappointed tayo. Naririnig ko po yan na Senator Chis wants to join our group. Maganda sana, di ba? Pero may mga ifs and buts. So, may mga buts doon sa grupo namin, may mga ifs doon sa kabila. So, hindi I don't know, but what I heard, like, hindi natuloy. Okay. Sige, Senator, last na. Sorry. Pasensya na. Isa na lang. Last na. Kasi, isingit ko lang to, no? Kasi bihira naman tayo magkausap, Senator, no? Sa 2028, alam ko malayo pa yon, pero malapit din, no? There are two ways of looking at it. Sa mga tao naghahanap ng alternative aside from, let's say, the Dutertes, may mga nagsusulong na tumakbo kayo for Vice President ni Leni Robredo. Is this something that you're seriously considering? Nako, Christian, di ba I already said isang ambush interview. Huwag na ho kami isama dyan ng mga kung sino man nagpaplano dyan. Pangalawa, napansin ng aking chief of staff. Boss, parang kayo lang ni Sen. Rapi ang laging binabanatan. Dito sa litrato na inilabas kahapon yung Solid 13. Kayo ang maraming mga memes, kayong dalawa lang. What does it tell you, Christian? Kasi siguro yung buwabanat sa amin na sa kabila, ayaw nila na may kalaban. For the information, doon sa supporter po ni Madam Sara Duterte, wala po kaming interest. Okay na po kami dito sa Senado. Kung gusto ho ninyong siya maging Pangulo, wala pong problema sa amin. Gagawin po namin trabaho bilang Senador. Marami din po iba dyan. Nandiyan po na po pwedeng maging presidente po. Si VP Leni, pwede po. Pwede. Nandyan din po, nagpapakita po ng interest si DILG Secretary John Vic Remulla. Nariyan din po si Secretary Vince Tison. Si Senator Risa po pwede rin. Hinog na rin po. Ganon din po si Senator Bam. Suportado po siya ng Gen Zs. So marami po, wag ho kaming tignan kaagad na hindi ito mga kaya po nabubugbog kami. Yun ang sabi ni Tol Rapi nung lumabas mo yung pangalan. Diyos ko po. Kaya ako po napapunta sa cemetery, napadasal ako sa puntod ng nanay ko. Sabi ko, Ma'am, please pray. Sabi ko, dahil ito na yung first wave pa lang ito. Wala pa nga po. Pansinin ho ninyo sa social media. Sa ilang mga channel po, nakalagay po doon. Kami binabanatan ngayon. Hindi lang naman po kami nagsasalita. Kami ang binabanatan, kami magkapatid. Bakit po? Because may luwabas na mga survey na yan na kami ang pantapat. Adi na natutusta ho kami. Please lang ho, wala ho kaming plano na tumakbo. Unahin nyo muna yung mga gusto po dyan, yung mga nagpresenta na pwede pong kalabanin po si VP Leni. Kami po dito na ho, masaya na ho kami rito. Okay. Dagdag ko lang, no? May isa po akong sagot dyan eh. That means they're threatened.
and they take you very seriously. Diba? For that reaction to come out. Huwag mo nang dagdagan, boss. Pinadagdagan mo pa. Sorry, Patay na tayo. yun ang honest tingin ko po dyan eh. Naku, parang awa mo na. Okay. Sige po. Senator Erwin Tulfo, maraming salamat po sa pagtanggap ng imbitasyon namin dito sa Facts First for this interview. Magandang araw po, magandang gabi po sa inyo. Alright, thank you, Christian. Okay, so nandyan din kasama natin si Josie Buhay, Nemi Hasigawa, Elena Lau, Salvacion de la Cruz. Nandyan din si Ricardo Tabangay from Washington State, USA. Hi to Severino Batalya, Juanito Madukdok, Sig Sauer 0210. I-shoutout natin si Rebecca Panasan, Uzay Neti, Rolando Madarang. Nandyan din si Bessie Pasi, Ferdinand Calipho. Hi to Kenya. At nandyan din si Josephine Jukutan. Okay, so mga kababayan ko, yan ang ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy mong paggabay at pagmamahal sa aming lahat. Naway pagkalooban mo kami ng malusog na pangangatawan, malinaw na pag-iisip, matatag na pananampalataya at pusong marunong magmahal at umunawa sa kapwa. Gabayan mo po ang bawat pamilyang Pilipino upang manatiling nagkakaisa sa gitna ng anumang pagsubok. Hinihiling din namin ang iyong banal na proteksyon para kay President Bongbong Marcos Jr. Bigyan mo siya ng lakas, karunungan, mabuting kalusugan at tapang upang magampanan ng maayos ang kanyang tungkulin para sa bayan. Ilayo mo siya at ang buong sambayanan sa kapahamakan, kasamaan at anumang panganib. Naway manaig ang kapayapaan, pagkakaisa at pag-asa sa ating bansa. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y
masa, inaangat ating wata.